Kung ikaw po ay isang crypto trader o investor, malamang narinig mo na ang kasabihan na history repeats itself. At ayon po sa isang batikang analyst, mukhang muling magpapakitang gilas si Bitcoin ngayong buwan ng April. Ayon po yan kay Ginoong Timothy Peterson. Yan, isa po siyang eksperto sa crypto market analysis. Ang April at saka October ay traditional na bullish months para kay Bitcoin ayon po sa kanya. Ibig sabihin ay sa mga panahong ito, malaki ang tsansa na si Bitcoin ay tumaas or umakyat ang presyo nito. Batay po sa kanyang analysis, maring umabot daw si Bitcoin sa presyong $126,000 bago po sumapit ang June 1. Yan, tumaas ng 50% mula sa salukuyang presyo nito. Yan, kapag yan po ay nangyari. Yan, mula po sa $82,967 patungong $126,000 ay katambas po yan ng 50% na gain. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba sinasabing malakas ang buwan ng April para kay Bitcoin? Ayan. Kung titignan po kasi natin ang kasaysayan or historical performance nitong si Bitcoin, mapapansin natin na ang mga buwan ng April at saka October ay madalas na nagdadala ng positibong paggalaw sa presyo nito. Ito ay maaring dahil sa iba't ibang mga bagay gaya po ng seasonal trends sa crypto market, institutional investments at saka macroeconomic factors. Ayon po kay Ginoong Peterson, ang kasalukuyang presyo ni Bitcoin ay nasa lower end ng kanyang seasonal volatility range. Sa madaling salita ay nasa punto ito kung saan madalas po itong tumalbog paitaas batay sa nakalipas na data. Dagdag pa niya, sa loob ng kasaysayan ni Bitcoin, bihira po itong manatili sa ibabang bahagi ng trend line ng higit sa 4 na buwan bago po ito muling lumakas. Ang kanyang chart analysis ay nagpapakita po ng isang red dotted trend line na nagtuturo sa target price na $126,000 pagsapit po ng June 1. Ayan, wala po siyang ibinahagi na chart. Ang ganitong paggalaw ay tugma po sa mga nagdaang post-correction bull market swings na nangangahulugang pagkatapos po ng isang malakas na pagbagsak ng presyo, agad po itong susundan ng isang matinding rally. Ngayon ay ano po ang nangyayari kay Bitcoin matapos ang matinding pagbagsak? Isa naman po sa mga mahalagang punto na binanggit ni Ginoong Peterson ay ang madalas na corrections ni Bitcoin. Mula pa noong taong 2023 ay nakapagtala na si Bitcoin ng 5 beses na pagbagsak ng kanyang presyo na lumampas sa 20%. Ngunit pagkatapos po ng bawat correction na ito, nagkakaroon po ng mas matinding pag-akyat sa presyo. Ayon sa kanya, the bull market is not over. This is just a short-term correction. Yan. Ibig sabihin ay hindi pa raw tapos ang malakihang pag-akyat ni Bitcoin. Ang kasalukuyang pagbaba ng presyo ay maaaring bahagi lamang ng normal na market cycle bago ang susunod na major rally. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ni Bitcoin sa mga traditional financial markets? Ayan, sa kasalukuyang panahon ay hindi na lamang isolated asset si Bitcoin. Napansin po ng maraming market analysts na mas lumalakas ang correlation nito sa traditional financial markets, lalo na po sa US stock market. Ibig sabihin ay nagiging sensitibo na rin ito sa mga short-term fluctuations sa stock market ng Amerika. Halimbawa, kapag may matinding pagbabago sa stock market, maring maapektuhan din ang presyo ni Bitcoin. Dahil dito, ang mga economic events gaya po ng interest rate decisions ng US Federal Reserve, inflation reports at saka macroeconomic policies ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa crypto market. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mahalagang maging updated sa mga global financial news kung ikaw ay isang crypto investor. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin na aktibo sa crypto trading at saka investing, ang balita pong ito ay may malaking kahalagahan. Una, kung tama po ang projection ni Ginoong Peterson, maaaring magkaroon po ng golden opportunity para sa mga naghahanap ng tamang timing para bumili o magbenta ng Bitcoin. Kung ikaw po ay may hawak na Bitcoin, maaaring mainam na pag-isipan po natin ang tamang exit strategy sakaling umabot po ito sa mataas na target price. Pangalawa, kung si Bitcoin ay talagang papalo sa presyong $126,000 bago mag-June,
Maaari po itong magdulot ng mas mataas na interes mula sa mga institutional investors at mga bagong retail traders. Maaari pong magresulta ito sa mas maraming adoption dito sa Pilipinas, lalo na sa mga negosyo na nagsisimulang tumanggap ng Bitcoin bilang pambayad. Ngunit mahalaga rin tandaan na ang crypto market ay napaka-volatile. Hindi po ibig sabihin na dahil bullish ang buwan ng April ay sigurado nang tataas ang presyo. Dapat pa rin po tayong maging maingat sa ating investment at laging gumamit ng risk management strategies tulad po ng diversification at saka stop loss orders. At sa kabuuan, ang pagiging isa sa pinakamalakas na buwan ng Bitcoin kung saan ay ang April ay isang bagay na dapat po nating bigyan ng pansin bilang mga traders at investors. Ang historical data ay nagbibigay po ito ng matibay na ebidensya na may posibilidad talagang tumaas ang presyo ni Bitcoin sa panahong ito. Ngunit, hindi dapat tayo umasa lamang sa past trends. Dapat po nating pag-isipan ang kasalukuyang market trends, global economic factors at maging iba pang mga events na maaaring makaapekto sa presyo ni Bitcoin. At ayan, para po sa mga ka-crypto natin na nais pag-aralan pa ang crypto market, maganda pong pagkakataon ito upang mas maunawaan natin kung paano po gumalaw o gumagalaw ang presyo ni Bitcoin sa iba't ibang panahon ng taon. At higit po sa lahat ay tandaan natin na dito sa mundo ng cryptocurrency, ang kaalaman at tamang diskarte ang pinakamahalagang puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.